Ka? Good morning mga kapatid. Ganito lang po ako ngayon kasi yung asawa ko nasa US ngayon eh. Kaya sabi ko, I'll try to speak in English 10 kilograms. 10 kilo lang eh. No? So siya po ay masaya doon habang ako ay mag-isa na malungkot na for 2 weeks po. First time namin yon. So please pray for her. At salamat po sa mga nagdasal dahil may chocolate kayo. Pag wala pong dasal, walang chocolate. Biro lang po. Dito po sa Lighthouse, tayo po ay pamilya. Ito po ay sambahan natin, ito po ay tahanan natin. Kaya pag meron tayong mga first-timers, plural, ay talagang wini-welcome natin. So yung iba po ay nauna nang na-welcome ni Pastora Lea, pero hayaan natin para ma-acknowledge lang na congregation. Pwede bang kung first time mo dito sa ating panambahan, dito po sa Lighthouse, sa ganitong gawain, pwede mo bang itaas yung kamay at gusto po namin i-acknowledge kayo bilang aming mga bisita ngayong linggong ito. Sige po, first time, pwede ba? Wow, praise God. Sige po, palakpakan natin yung mga bisita natin. Thank you, Lord. Kayo po ang sagot sa aming mga panalangin. May mga ushers po na lalapit sa inyo later para po mas makilala pa namin kayo at para makonect po namin kayo sa mga iba't ibang mga activities or mga gagawin natin sa mga susunod na linggo. Muli po, welcome po sa Lighthouse, Bacoor. Tayo po ay nasa serye. Akala nyo lang, ang Batang Quiapo ang may serye, no? Ang Lighthouse, Bacoor din po ay merong serye na pinamagatan na Lighthouse Culture. At last week nga, si Pastor To ay pinasimulan ito dito sa tinatawag na A Culture of Healthy Spirituality. Natandaan nyo yung slides niya about dapat hindi tayo problematic, dapat tayo ay pleromatic, di ba? Spirit-filled, ika nga. Ngayon naman po ay pagtutuunan natin ng pansin itong A Culture of Life-Giving Relationships. The question is, paano mo masasabi na healthy ka? Speaking of our physical bodies, sige nga, paano mo masasabi na healthy ka? Sige nga, tingnan nyo lang ako. Ito yung example ng hindi healthy. Pero paano mo masasabi? Sige nga, give me some answers lang. Walang mali, walang tamang sagot. Paano mo masasabi na healthy ka? Wala kang sakit. Ang galing, no? Healthy ka pag wala kang sakit. Ano pa po? Basic. Ang mga doctors po, paano masasabi ng doctors na ikaw ay healthy? Sa pamamagitan ng iyong pag-ihi at pagdumi. Isa yan sa mga basic na tinitingnan nila. Ang doktor lang ang nagsasabi, kumusta ang dumi mo? Di ba? Kumusta ang ihi mo? Kasi doon nila malalaman kung talagang ikaw ay malusog. Minsan po, nakakapeke ang physical. Wala akong abs. Minsan, di ba, yung may mga abs, minsan sila pa yung, I'm not saying na lumaki din yung tiyan nyo. Pero ibig ko sabihin, there's more than yung sa physical appearance natin para masabi na tayo ay healthy. I remember lang, 12 years ago, sakto po kasi 10 days from now, 12 death anniversary ng nanay ko, nung nasa panahon na siya ay medyo mahina na talaga, hindi pa ako masyadong maalam nun, pero dahil ako yung parang pinaka-caregiver niya, pinaka-nurse niya, I realized na iba na yung ihi niya, iba na yung dumi niya. Yung dumi niya, magiging ano lang po ako, medyo blackish na yung dating. So ang sabi ng doktor, kasi pinaliwanag ko, ang lagi kasing sinasabi ng doktor, i-monitor, i-observe. So, sabi sa akin nung doktor na hindi na maganda ang kalagayan ng nanay mo. So, sa pamamagitan lang pala ng mga ganong mga sintomas, nalalaman na nila agad. So, tunay nga po, namamanas na yung katawan niya, hindi namin alam na unti-unti na pong nag-fail yung kanyang internal organ, pati yung appendix, di ba, nag-fail na rin. So, lahat po. So, na-realize ko, hindi mo masasabing healthy ka hanggat hindi lumalabas sa'yo. So ano po ang punto ko mga kapatid? Yung healthy spirituality, dapat nagtatranslate siya dito sa life-giving relationship or relationships natin. Okay? Maliwanag mga kapatid. Kaya po ito kultura natin. Hindi lang tayo laging pataas, hindi tayo vertical,
kundi lagi nating iniisip yung relationships natin sa mga kapaligiran natin. At bilang pagsisimula, pwede ba tayong tumayo mga kapatid as we read Philippians chapter 2, verse 1 to 11. Kanina po, nasimula na ulit ni Pastor Josh. Nagkatugma ulit kami ng verse 9 to 11. Pero sisimula natin sa verse 1. I'll be reading from NIV version, pero kung saan po kayo komportable na talata, please do so. Sabi ni Paul, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one in mind. Verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Verse 5, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Verse 6, ang tinutukoy po nito si Jesus being in very nature, God did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Verse 9, nabasa natin kanina. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Last verse. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Manalangin tayo. Panginoon, we believe that your word is timeless and at the same time timely for each and every one of us. We pray for your anointing. We pray for the infilling of the Holy Spirit. And ayaan mo, Panginoon, ang iyong salita ang patuloy na mag-challenge, patuloy na mag-inspire, patuloy na mag-transform sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, for this wonderful opportunity that we can hear your word this morning. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Wonderful verses, wonderful scriptures from the book of Philippians. Ito po ay, may mga parte po dito, ito po ay hiniram ko sa ating buting pastor na si Pastor Toto. Okay, so some of the slides na meron po ako, ay ito po ay galing kay Pastor Toto. Sino na po ang nakalaro o nagkaroon po ng mga ganyan? Lego. Para saan? Ako, wala akong Lego eh. Kami po, hindi po, kami po, because we're all boys, 5, our parents cannot afford this kind of toys. Hindi talaga ma-afford po. So, ang meron lang kami, Shato, Sipa, yung mga Black 1, 2, 3, ano pa ba, yung mga larong kalye. So, basically, ito po ay pricey, ika nga. So, kailangan extra to sa allowance mo, sa sweldo mo, pag kayo ay nagkakaroon ng ganito. So, bago ko ituloy yung kwento ko, ang Lego po ay nasimulan siyang na-create noong 1950s, iba-ibang sukat, iba-ibang kulay, at iba-ibang mga hugis. Despite their differences, isa lang naman ang goal ng Lego. Connect to the top and connect at the bottom. At para mangyari yun, may certain model kang dapat na buuin. Because they can do that, Lego pieces can create just about any shape there is. So, balik ako sa kwento ko kanina. So, dahil wala na nga Lego, wala pang Lego. Buti na lang po, isang DJ namin, si Martin Gumatay. Kilala nila, nila Loglog, nila Pastor Toto. Siya po ay only child. Salamat sa Diyos dahil meron siyang Tamiya, meron siyang yung mga
ano yun yung ginaganon? Beyblade. Basta isang request sa magulang. What do you need, son? Ganun yung nanay. What do you need, son? So bigay agad. At nung nag-request siya ng Lego, itong batang walang Lego, nakilaro sa Lego niya. At na-amaze ako kasi, ang galing kasi, paano pwede ka mag-build ng truck, pwede ka mag-build ng bahay, etc., etc. Sabi ko, Lord, tulungan mo nga ako. Bata pa lang, di ba? So awa naman ng Diyos, nakakreate naman ako ng parang ganito. Wow! Ako lang yan, mga kapatid. May biro lang. Hindi, maliit lang yung na-create ko nun. Pero, kung marami kang pyesa, pwede ka makapag-create ng ganitong mga klase. Pero ano po ang punto ko, mga kapatid? That we are wired for relationships. Pinanganak ka pa lang, kakalabas mo pa lang sa tiyan ng nanay mo, meron ka na agad relasyon. Ikaw agad ay isang anak. Pag nagkakapatid ka, pag nanganak ulit ng nanay mo, anong tawag sa'yo? May kapatid ka na. Pag pumasok ka sa eskwelahan, anong tawag sa'yo? Meron ka na agad kaibigan, meron ka na agad kaklase. Gustuhin man natin o hindi, we are wired for relationships. Automatic, yung hindi mo, yung uncle mo, yung tita mo, karelasyon mo na yun agad. Hindi ka pwedeng mamili. Tama, mali? We are all wired for relationships. Pero ito ngayon yung problema. We either enter into life-draining relationships or life-giving relationships. Yan na po ang problema ngayon. Anong klaseng relasyon ang meron ka? Relasyon na nakakaubos ng enerhiya mo, na nakaka-stress, o relasyon na nagbibigay buhay? If you will evaluate, review the kind of relationships na meron ka. Simpleng tanong, kumusta ang relasyon mo sa pamilya mo? Hindi nyo na kailangan sagutin, baka katabi mo yung pamilya mo eh. Life-giving or life-draining? Nung namatay yung magulang, pinag-awayan yung lupa. Buti na lang kami, lupa lang sa paso. Sa mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, sa kumpanya nyo, kumusta ang tubig? Malamig. Life-draining or life-giving? Dalawa lang po yan. But before we start, di ba, introduction pa lang ito mga kapatid, before we start, hayaan natin, kung ang goal natin ay life-giving relationships, ang goal natin mga kapatid, it can only be found in Christ, and Pastor Toto beautifully expounded last week, ang relasyon na nagbibigay buhay ay matatagpuan lamang kay Jesucristo at ang lahat ay magsabi ng Amen. Wala na pong iba. Kaya kung makikita nyo, balik tayo ng verse 5. In your relationships with one another, sa inyong relasyon sa bawat isa, hayaan nyo na kung ano pa ni Kristo, kung ano ang ugali ni Kristo, kung sino si Kristo, yun din dapat ang relasyon nyo sa isa't isa. Mabigat, magaan? Mabigat. Looking at the verses after this, anong sinabi? Siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, hindi dapat siya paparusahan, pero pinarusahan siya. Siya ay nagpakababa, siya ay inabuso, tinanggap niya lahat yun para sa atin. Kaya mo bang gawin yon? Kung tayo lang, hindi. Pero gusto kong simulan ito sa ganitong pananaw mga kapatid. You cannot have life-giving relationships without Christ. Hindi talaga pwede. Malabong malabo. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, magpapakabait na ako. Ako lang kaya ko ito. Hindi po. Kailangan natin ang Panginoong Hesus para magkaroon tayo ng life-giving relationships. Amen? So yun yung pinaka-premise natin. Now, let us somehow dissect or just give a short reflection, kasi po ang magiging forma ng preaching natin ngayon, reflection ng Bible po, tag natin yung DNA culture later. The paradox of life-giving relationships. What are the paradoxes? Ika nga. So, pag sinabi mo lang paradox, para mo lang pinag-iiba. Okay? Parang mayroon lang siyang comparison. Hayaan niyo po na basahin ko sa
MSG version. Dahil mabitchin talaga itong translation na ito. Dahil talagang straight to the point, talagang pag kinain mo itong salita ng Panginoon galing from this translation, talagang mabitchin. Sabi dito sa translation na to, if you've gotten anything at all out of following Christ, kung talagang sinusunod mo si Kristo, kung talagang mayroong pagkakaiba ang pagmamahal ni Kristo sa iyo, kung meron kang community of the Spirit, kung mahalaga yun sa iyo, kung meron kang puso, kung meron kang pangangalaga, sabi ni Pablo, then do me a favor. Ito yung mga nabasa natin kanina, but in MSG translation. Sabi dito, ano ngayon? Agree with each other. Love each other. Be deep-spirited friends. Don't push your way to the front. Don't sweet-talk your way to the top. Put yourself aside and help others get ahead. Talagang mabetsin, no? Talagang bilang tao, alam naman natin yan, dapat ako mauna eh. Bakit ako nasa uli? Ba't ikaw, hindi naman ako dapat maging concerned sa iyo Pero tingnan mo si Paul, no? Talagang mabetsin ang mga payo ni Paul. Don't be obsessed with getting your own advantage. At ano yung huling sinabi niya? Forget yourselves long enough to lend a helping hand. Yan po ang dapat maging resulta if we have that kind of relationship that is centered on Christ Jesus. Tatlong bagay po na titingnan natin before we move forward. Nung ito po ay pinag-aaralan ko, tatlong bagay ang nakita ko. From uniformity to unity. Okay? From uniformity to unity. Hindi masama ang magkaroon ng uniformity. Sa schools, kailangan po yan para ma-identify na ikaw ay estudyante. Anong kailangan mong gawin? Kailangan merong uniforme. Sa isang company o maraming companies po na pare-parehas, alam mo, pag nakakita ka ng Apple product, usually ano yung makikita mong brand? Apple na may kagat. Kahit saan po. So, importante ang uniformity. Pero po sa ating mga Kristiyano, our goal is not just to have a uniformity. Ang goal natin ay magkaroon ng pagkakaisa. Ang madalas pong problema, mayroon ako nabasang article po, hayaan niyo po na, nakalimutan ko lang talaga kung sino yung author nito. Siguro, ang title, Church in a Divided World. Sorry, hindi ako to pero maganda lang siyang pagkabulay-bulayan natin. Sabi niya, there is so much that is happening in our church that contradicts the very spirit of love. Sabi ng author, we have different groups in our church with each group having its own agenda. And people are only worthy of being loved if they indeed belong to our group. If they act as we do, if they speak the same language, if they stand for the same issues. So para sa kanila, pag prepares tayo ng lingwahe, pag prepares tayo ng personality, pag nasa isang grupo ka, okay ka. But we need to be reminded again, sabi niya, of the metaphor of the body that has different parts with different function. The body of Christ is big enough, but we want to make it small. The body of Christ is wide enough, but we want to make it narrow. The body of Christ has a room for everyone, but we want it to have room only for few. Ano ba sabi niya? Sa kanyang conclusion, we are diverse, but we are one body. And as one body, we need to love one another. And, ito yung mabigat, especially those who do not agree with us. Diba, nung eleksyon, naku, usong-uso talaga to, naku po. Maraming nasirang relasyon, maraming nawasak na pagkakaibigan. Di ba? Talagang, kung babalik tayo ng May 2022, Diyos ko Lord, panahon pa ng pandemic yung partida. Kung nagkita, malamang nagsuntukan na talaga. Di ba? As one body, we need to weep those who weep. We need to laugh with those who laugh. We need to suffer with those who suffer, whether they agree with us or not. Paano tayo magpapakita ng life-giving relationships? Ang una nating dapat gawin ay magpakita ng pagkakaisa.
And mind you, my friends, kahit tayo ay iba-iba, pwede tayong magkaisa. Iba-iba ang personality, iba-iba ang pananaw sa buhay, iba-iba ang uniqueness. Uniqueness na nga, iba-iba pa. Iba-iba man ang ating pinagdaanan, iba-iba man ang layunin natin minsan sa buhay, but we have one goal, to be like Christ and to be united in Christ. Amen? Kapatid, mas piliin natin sa ating pagkakaiba-iba, mas piliin natin na magkaisa tayo. Amen? Maraming mga bagay na pwedeng maghiwa-hiwalay tayo. Pwede tayong hindi magkasundo sa maraming mga bagay-bagay. Pero dahil tayo ay nakay Kristo na, dahil healthy ang relationships natin, pwede tayong magkaisa. Amen? Praise God, sa Lighthouse po, ay tinuruan tayo na perong pag mga hindi pagkakasunduan, dapat pag-usapan agad. And sa history po ng Lighthouse, for 33 years, ay wala pa pong nangyaring division, and we will keep it that way. Amen? We will keep it that way. We will not allow the spirit of division na maghari sa ating simbahan. Hindi natin nahayaan ang demonyo na siyang maging dahilan para tayo ay magkagatan. Hindi natin nahayaan na yung pagkakaiba-iba natin ay maging dahilan para tayo magkawasak-wasak. Kundi ang espiritu ng pagkakaisa ang siyang maghari sa simbahan na to. At ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Kahit sa pamilya natin, mga kapatid, mas piliin nyo ang relasyon na nakakapag-unite kaysa sa nakakapag-divide. Pangalawa, from self-centeredness to selflessness. Kanina po, from uniformity to unity, pero kung makikita nyo dito, no, from self-centeredness to selflessness, ang daming sinabi ni Pablo. Doon po sa 4 verses na nabasa natin, I think 2 verses ang patungkol sa selflessness. Kung makikita nyo dito, no, don't push your way to the front, don't sweet talk your way to the top, put yourself aside and help others get ahead. Don't be obsessed with getting your own advantage. Forget yourselves long enough to lend a helping hand. Human as we are, tayo po ay selfish and self-centered. Isipin nyo, ano yung nakikita nyo sa picture? Yan po ay mga pamangking ko. Pamangking sa Google. Hindi, nakita ko lang po yan sa... Anong ginagawa ng 3 bata? Masaya ba sila? Nag-enjoy ba sila? Paano kung itong nasa gitna ay nagawa mo ng laruan? Kinuha mo lang, hindi mo inagaw. Nung nagpalit lang kayo, ano pwede mangyari sa 3 yan? Di ba, Sel? Alam mo yan? Hindi, di ba? Pag may mga anak, di ba? Pag mayroong isang, kahit sa inyo naman yan lahat. Binili ko yan para sa inyo, kaya, di ba, mga magulang alam yan, lalo pag maraming anak. Pag binilhan mo ang isa, hindi mo pwedeng hindi bilan ang 3. Kahit 33 years old, Mami, 33, kahit 33 years old. Di ba, ma? Kasi nga ganun tayo, self-centered tayo, mga kapatid. Di ba? Minsan, itong ganitong nature, akala natin sa bata lang. Di ba? Hindi, bata lang, maiintindihan naman na, laruan ko to, Mami. Give it to someone. Di ba, napapa-English ka na, di ba? It's mine, Mami, it's mine. Oh, give it to them. Diba, pag nasa mall, napapa-challenge ka na rin, di ba? Akala natin, di ba? Akala natin, sa bata lang ang pagiging self-centered. Pero hindi nyo ba alam, minsan ito ay nagtatranslate, kahit tayo ay matanda na, tayo ay nagiging selfish at self-centered pa rin. Halimbawa, sige, Pastor, Kristiyano na ako. Hindi na ako self-centered. Halimbawa, buklat ka ng Biblia, morning. Ako lang to hindi siguro kayo to. Pag tungkol sa blessing, anong sinasabi mo? Ang scripture. Akin to. Jesus name. Talagang for God so love. Ano yun? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper me and not to harm me. Di ba? Kumbaga, okay naman yun. Maganda naman yun. Pero kung nakabasa ka na, repent.
Lord, hindi ako to. Yung kapitbahay ko to eh. Yung kakilala ko to eh. Repent eh. Hindi ka... Pag nakikinig ka ng preaching, hindi ka naman kinakausap ni pastor. Pastor, ba't mo ako pinapatamaan? Ano pang sinasabi mo? Ay, si ano yan? Ganyan talaga ugali niyan. Nakikita mo mga kapatid, pag nagpagalit ka ng bata, anong sasabihin ng bata? Bakit ako lang? Pero pag nagpuri ka ng bata, anong sasabihin ng bata? Ako lang yun ako lang yun Kasi that's very normal na maging self-centered tayo bilang tao. Pero dahil tayo ay na kay Kristo na, dahil tayo ay meron ng ugali, meron na tayong attitude ni Kristo, dapat matranslate siya from self-centeredness to selflessness. And that is my prayer for each and every one of us. Ang tanong, madali ba? Hindi po. Kung makita nyo yung mga statement ni Paul, pipila ka pa lang ng elevator, ito po naranasan namin, nakapila na kami ng elevator. Anong gagawin ng iba? Sisingit. Dumaan ka lang dito kung saan. Ikaw yung nasa tamang linya. Napanood nyo last week yung nangyari sa Skyway 3. Ganito yung linggong-linggo. Ano nangyari doon? Yung Innova ba yun? Yung motor, anong nangyari doon sa Skyway 3? Napaka-cool nung nagda-drive. Chill lang, 60 km per hour. Pero ano nangyari? Merong rumaragasang motor na walang helmet, under 400, below 400 cc, patay, nakulong pa siya. Yung Innova. Mga 3 days atang na-detain. Normal kasi sa atin mga kapatid na hindi tayo dapat ang mahuli. Dapat hindi tayo naagrabyado. Yes, wag tayo magpapabuso. Totoo naman yun. Pero ang tanong, yung selfless ba tayo bilang isang Kristiyano? Kung merong isang bagay na until now, dinidil sa atin si Lord, ito po yun. Yung pagiging self-centered natin. Totoo po yun mga kapatid. Yan at yan. Walang ano yan. Kahit ako po, taas kamay. Taas kamay, sinasabi ko na hanggang ngayon, meron pa rin akong issue patungkol, pastor ka na. Hindi po yan matitigil dahil yung flesh natin dapat mamatay para magkaroon ng selflessness. Kaya sabihin mo yung sa sarili mo, ano sasabihin mo? Mamatay ka na. Mamatay ka na. Kasi hanggat hindi na mamatay ang ating flesh, hindi mawawala ang self-centeredness. Tandaan mo yan, kapatid. Tingnan mo, the way you read the Bible, the way you post in social media, the way you talk to people, the way you act, napapakita ba ang selflessness o mas nag-highlight yung self-centeredness? Salamat po dahil unti-unti binabago tayo ng Panginoon. Amen? Somehow meron naman pagbabago. Tama, mali? Meron naman kahit papano. Di ba? Kaya natutuwa ako dito pag nagsusoning pahinga mo na, nagluto ka pa ng madaling araw. Di ba? Pahinga mo na, pero ang ginawa mo, part po yun ng selflessness mga kapatid. Imbis na tulog mo, nag-aaibag ka, pero okay lang. Bakit po? Marami ang napagpapala sa ginagawa mo. Actually, kahit hindi ka nga visible, kahit magbigay ka out of your own money, Pastor, bro, hindi talaga ako available, pero I can give. Siguro ito lang ang may tutulong ko. That's part of selflessness. Iniisip mo na hindi lang umiikot sa iyo ang mundo. Iniisip mo na marami pang mga tao ang nangangailangan ng pagmamahal at pag-ibig ni Kristo. Ito magandang mga kapatid. Kanina, pwede ba natin palakpakan yung praise and worship natin? Wonderful, wonderful. Praise and worship. Pero hayaan natin mag-translate yun na habang tumatalon tayo, Lord, marami pa pala akong mga kakilala na kailangan din nilang maranasan to. Diba? Ang saya palang umawit sa Panginoon. Kanina hindi lang ako makatalong kasi ang tawag sa edad namin energy management na Di ba? Hindi na kaya pag tumalon ako, yung nakaganon lang Energy management na talaga. Pero di ba ang saya, di ba? Hindi na tayo kabataan, pero chop, gano'n na lang Lord, di ba? Ang saya pala magpuri sa Panginoon. Para hindi tayo maging self-centered, sabihin natin, Lord, sino pa kaya ang pwede ko para ng gospel?
Sino pa kaya yung pwede kong maimbitahan para maranasan din nila itong naranasan namin, itong kabutihan, itong katapatan ng Diyos. Amen? Ano yung paradox na yun? From self-centeredness to self. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Pangatlo po, from being mindless to being mindful. Okay? From being mindless to being mindful. Mind you, ba't ko sinabi to? Kasi sa verse 1 to 4, 6 na beses po sa original na lingwahe, meron pong konsepto doon ng kaisipan. Hindi lang siya nakikita agad dito sa English, pero if you will look at the original translation, sa 4 verses na yon, until 5 verses pala, na 6 na beses na makikita yung konsepto ng mind o ng kaisipan. Kaya anong sinasabi ni Paul? Na ikaw na dati kang mindless, wala kang pakialam, wala kang pakialam sa iniisip mo, you are now being mindful. Life-giving relationships, as we continue, should not leave room for small-mindedness and small talk. Part po ng life-giving relationships is yung pag-o-honor din naman natin sa mga taong wala. Kapatid, madaling magpuri, madaling magsabi ng mga magagandang mga salita sa taong kaharap mo. Pero subukan mong umalis yan. Same pa rin ba ang sasabihin mo sa kanya? Challenge yun, no? Hindi pa nagiging good Samarites lang naman ako. Kasi concern lang naman ako eh. Pag prayer meeting, diba, minsan wala naman sa Lighthouse, ito yung kausap ko eh. Diba? Ibang church yung kausap ko. Ayaw na magpa-pray. Ang prayer lang, masakit ang tiyan. Ang interpretation, buntis na. Grabe talaga, no? Kaya hirap, no? Pag-pray nyo si sister, masakit ang tiyan, buntis, Lord! Let's be careful lang mga kapatid. Let's be mindful always. Kung yun yung pwede kong sabihin. Kung ito ay mga paulit-ulit na sinabi ni Paul dito po sa talatang ito, tayo rin po, let's be mindful. The way we talk, the way we act, and the way we think. Sabi nga po ni Tito Eleanor, ito po yung tsuhin ko sa Amerika. Sabi niya, great minds discuss ideas, average minds discuss events, and small minds discuss people. In our conversation, I pray na maging kalugod-lugod dito sa atin. I pray na yung bawat isa sa atin, we honor them in their presence, especially in their absence, mga kapatid. Okay? Kung merong mga hindi magagandang mga nangyari, pagkakasunduan, na-illustrate ko na to nung nakaraan di ba? Huwag nating gawing yung parang mga hawa ka. Ang sama ng loob, hindi yan COVID ha. Tandaan mo yan ha. Hindi dapat nakakahawa ang sama ng loob. Pero tayo, para magsimpatya, anong gagawin mo? Uy, alam mo, si sister ganyan pala ugali. So ikaw na napagkwentuhan, anong tingin mo sa kanya? Ganun na rin. Kahit hindi naman sa'yo. Nagkataon lang na heat of the moment, spur of the moment lang. But ang prayer ko, is matranslate yung pagiging mindless natin to being mindful. So the question is, are we really mindful sa lahat ng ating mga ginagawa? And as a summary po, ito po yung summary ng Philippians chapter 2 verse 1 to 11 na nabasa natin. Having the mind of Christ is the key to humility and unity. Our thinking should not be motivated by selfish ambition. And lastly, humility is greatly impacted by the way we think. Kita niyo po yung paulit-ulit na thought, mindset, mind, thinking, and the way we think. Ang life-giving relationships po ay nagsisimula dito at nagtatranslate sa pakikipag-usap natin sa ibang mga tao. Palakpakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid. First part po ng ating pag-uusap. Ngayon naman po, dadako naman tayo kasi importante ito. As a Lighthouse, na-establish na natin yung biblical principles, kung ano yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng life-giving relationships. Pangalawa po na pag-uusapan natin,
For life-giving relationships to happen, it should be true. Bawal ang orokan, bawal ang plastic, bawal ang Eurotex sa isang relasyon. Yung inuupuan nyo, okay lang, plastic yan. Pero yung katabi mo, hindi tayo dapat nakikipag-plastikan dyan. It should be true. Una-una, transparency. Can you say the word? Transparency. Ano sa Tagalog ang transparency? Plastic. Ano sa Tagalog ang transparency? Sorry, medyo nahihirapan kasi ako sa Tagalog eh. Ano sa Tagalog ang transparency? Yung parang, hindi salamin eh. Clear, malinaw, maliwanag, hindi eh, ano ba? Basta transparency. Oh. Actually si Pastor Albert ang nag-quote nito. Sa lahat to. Where life and community is the Holy Spirit's chief catalyst for human transformation, and that genuine growth occurs only after a person becomes honest and authentic in his relationships with others. Para mangyari po ang life-giving relationships, kailangan natin maging totoo. Kailangan natin maging tapat. I remember po, 22 years ago, yung aming pong discipleship group leader, hindi ko na siya papangalanan, hindi nyo naman siya kilala. Naalala ko noon, after 7:30 a.m. service pa noon sa Alabang, nag-gather siya ng mga 12, 13, 14 years old na mga bata. So kami, bago sa simbahan, napakabait namin. Kami yung pinakamabait. To the point na sinasabi niya, ayoko na, ang babait niya sobra. Ganon kami kabait. Na yung discipleship group leader namin, umaayaw. By the way, si Pastor Toto yun ha. Siya yung 22 years ago, siya po ang DG leader na. Talagang umiiyak siya, talagang nagmumukmuk. Hindi naman nagmumukmuk. Talagang, siguro dahil sa pinapakita namin yung, ano ba yung point? Kulang kami, KSP kami. Kulang sa papa, kulang sa pansin, no? Kulang sa pag-aaruga. Di ba? Kaya kami minsan, parang, yun na yung namin. But, ito ang magandang ginawa ng discipleship group leader namin na yun. Hindi niya kami makontrol ng 6 kami. Kasi sumasabog talaga kami. Alam niyo kung anong ginawa niya? Wala siya dito eh. Inisa-isa niya kami. Inisa-isa niya, upuan niya kami. So, simple lang yung mga tanong niya. Simple lang yung tanong niya. Hindi yung kumusta. Kasi pag kumusta ka, wala anong sagot natin pag kumusta. Okay lang, di ba? Hindi, totoo naman, di ba? Kumusta? Patay na ako. Hindi naman. Wala lang sabi ng ganon. Pag kumusta, okay lang. So, pero ang tanong niya, ang ganda po ng tanong niya, kumusta ang buhay mo? So, dun pa lang, mapapaisip ka na. Oo nga, no? Kumusta pala ang buhay ko? 5 years from now, simula sa buhay, 5 years from now, ano ang nakikita mo sa sarili mo? Di ba? O ano yung mga bagay na meron ka, na nangyayari sa buhay mo, na gusto mong ipag-pray ko sa'yo? And from that po, nagkaroon ng authentic and genuine relationships, honest relationships, and yung mga sa awa ng Diyos, pwede ba nating i-honor si Pastor Toto? Oh. Because of that, lakas pa nung kahapon eh. Hindi, biro lang. Because of that, mga kapatid, ay nagkaroon kami ng transparency sa isa't isa. Yes, kami ay pasaway, pero hindi namin kailangan magmaskara para, alam mo yun, maging ma-please namin yung mga tao. We can be ourselves. And I'm telling you, mga kapatid, kung kami yung nakita mo 22 years ago, hindi mo ako magugustuhan talaga. Sa totoo lang po, sa true lang talaga. Sa totoo lang po ay, sabi ko sa inyo, kayo yung mga titas na talagang ansamaan ng tingin. Kasi kami yung nasa isang grupo doon na walang ibang ginawa, kundi maging, alam mo yung pasaway, hindi nakikinig ng preaching. Pero hinayaan na kami ni Pastor Toto na maging transparent, na maging authentic sa relasyon namin sa isa't isa. Yun po ang nagagawa kung tayo ay transparent. Nagiging totoo tayo, hindi tayo nagiging plastic. Ano yung una? Transparency. Pangalawa, restorative. For life-giving relationships to happen, it should be restorative. Sabi dito po sa ating statement, sa life-giving relationships, where there are no hopeless cases with God because by His grace,
through our repentance, restoration is possible. Yan naman po ang maganda sa life-giving relationships. Hindi natin kita ang tao na wala ng pag-asa. Regardless kung ano man po ang nakaraan niya. Ang lahat ng tao, kahit pinsan ni Hitler, yun yung totoo. Kahit nasa tingin mo na latak at talagang walang pag-asa sa lipunan, pwede siyang mabago ng Panginoon. Amen? Kaya tayong mga nakakilala sa Panginoon, hindi natin pwedeng banggitin, hindi natin pwedeng sabihin, ay, yung kapatid ko hindi na magbabago yan. Sa impyerno na punta niya. Tapos nagulat ka, no? Nasaan? Parang yung kapatid ko, hindi ko nakikita, ikaw pala yung napunta doon. Joke lang. Di ba? Pero ito point ko mga kapatid, there is restoration in Christ. Kaya ang every relationship, pag nag-break kayo, may restoration. Amen? Amen. Jesus' name. Pero ano po ang punto mga kapatid? Ako po ay naging pasaway din. So may moment ng buhay ko na ako po ay na-DA. Alam niyo po yung DA? Sino po yung mga na-DA na dito? Wala na. Ako, na-DA si Christian, tropa, classmate kami. Dahil po, mabait ako po ay nag-aral ng 4 na taon, at sa 4 na taon na yon, wala akong inabot na 90. Ang grade ko po ay 75, 76. Ang madalas po, ito nga nakakapagtakip, binigyan ako ng prof ko, 51. Ang sama ng loob ko nun. Ang sama talaga ng loob ko. Okay na ako sa 74. 51? That's unfair! Ganun pa ako, ha? Galit pa ako, di ba? So, ganun ako kapasaway. Nakita ko yung class card ko, 51? Sabi ko, ipoprotesta ko to. Di ba? Lakas pa ng loob ko. Ganun ako, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, para sa akin, wala akong, yung scholar ako eh. Kapal na mukha ko, di ba? Scholar, 51 grade mo, maya ka naman. At sabi ko, bakit ako i-DA? Wala naman ako naging girlfriend. Kung alam lang nila, charot ko. Ba't ako nila i-DA? Ang sipag-sipag ko sa ministry. Kala mo naman talaga eh. No? Hindi, totoo nun. Nagmi-ministry. Bagsak lang. Pero 4 na taon. As in mga kapatid, yung hermeneutics na master ko na, 5 hermeneutics po ang kinuha ko. Paulit-ulit talaga. Doon ako nakakuha ng 51, yung pangatlong hermeneutics. 51. Huwag niyo kong tutularan, kapatid. Sino yung scholar ng Bacoor dito? Kapatid, mahiya ka pag nag-49 ka, ha? Huwag mo akong talunin, ha? At ito, sabi ko noon, ayoko na dito sa lighthouse. Sabi ko, kapal na mukha ko, no? Ako may 51 ako. At meron akong nakausap na, kilala to ni Kuya to, si Kuya Ray, mga kuya-kuya namin. Nagsasabi ako sa kanya, ayoko na, yang si Pastor Sanyel. Sumalangit naman. Si Pastoron, sumalangit naman. Mga kinuha na ni Lord. Yung mga yan, ang sasama na ugali. Hindi naman ako, wala naman moral na ginawa. Bagsak lang naman ako. Ganito pala sa lighthouse. Yun yung sabi ko. So nakinig lang siya. Kinikinig siya. Pero hindi ko alam, yumabang na pala ako. Dahil gusto ko 75, 51 lang. So anyway, may yabang na, alam mo yun, dahil siguro sa ministry, may position, may title. Sabi ko, na. Pero ito yung sinabi niya, bro, tanggapin mo lang. Yun lang sinabi niya. Tanggapin mo lang. 1 year from now, sabi niya, ma-appreciate mo ang ginawa ng mga pastor, ng mga ate mo sa'yo. Tanggapin mo lang. Magpaproseso ka lang. For me, gusto ko nang umalis. That's really my decision. Ayoko na. Hindi na ako magiging Christian. Born again na lang. Yan. Pero alam niyo po, nakakatuwa sa Panginoon. When I go through that process of restoration, na-realize ko na iba pa ang pag-ibig ng Diyos. Kung ako ay nagpatuloy ng doon sa ganong ugali, sa ganong attitude, hindi nyo na ako makikita dito. Hindi ko na mapapangasawa yung pinakamagandang asawa ko. Di ba, nakikinig ko? Hi. Kung ako po ay nagpatuloy sa ganong larangan, na mayabang, na hindi kayo magpakorekt, I'm telling you, malamang wala na po ako dito. Ako na inaabot dyan na rugby boy nila, Pastor Toto. Pero salamat sa Diyos na sa ating pagbagsak, pwede tayong bumangon, pwede tayong magpatuloy sa Panginoon. And restoration
is possible. Amen? Pwede mo bang tapikin yung katabi mo? Wag na yung katabi mo, ikaw mismo, sarili mo. Restoration is possible. Amen? Kung may mga pinagpipray ka, na mga kapatid, na mga kaibigan, na nangangailangan ng pag-ibig ni Kristo, mga nadapa at nanalangin ka na gusto mo makabalik, I'm telling you, in Christ, restoration is possible. Pangatlo, sa pagpapatuloy natin is, ano yung una? For life-giving relationships to happen, it should be true. Ano yung una? Transparency. Ano yung pangalawa? Restorative. At ang pangatlo po ay undeterred commitment. Sabi ni Pastor Albert, where people from all walks of life and every age group can become, kita nyo can become fully committed disciples of Jesus Christ. The challenge that we are facing right now, alam po yan ng mga ministry, especially sa family builders, sa mga kids, youth, yamo, ay nagkakaroon po ng challenge pag nagkakaroon po ng transitions. Hindi nila alam kung saan sila. Ano pong ibig sabihin transition? Single, nag-asawa. Na-promote ng trabaho, hindi na alam kung paano ipapasok yung schedule. Youth na naging yamo, pag nagyamo, anong sasabihin kay Pastor Josh? Yamo na sila. Hindi alam kung saan. Bakit po? Ang challenge, pag dumating yung season ng buhay, ano nangyayari? Nawawala yung commitment. Nung una, on fire! Walang trabaho eh. On fire, di ba? Ano nagkatrabaho na? Pay-pay na lang. Kapatid, the challenge is real, but our commitment, kailangan maging totoo siya. Kahit ba tayo ay busy, tayo pa rin ba ay fully committed disciples of Jesus Christ? That is the very question na kailangan nating sagutin. Hindi dapat maging hadlang ang trabaho mo. Hindi dapat maging hadlang ang transitions. Hindi dapat maging hadlang ang season ng buhay mo ngayon because ang pagiging disipulo natin ay walang kinalaman sa kung ano ang season ng buhay natin. Dapat magpatuloy pa rin tayong disipulo ni Kristo kahit ikaw ay pastor, kahit ikaw ay elder, kahit ikaw ay ministry head, kahit ikaw ay na-promote. Tayo lahat ay disipulo pa rin ni Jesucristo at ang commitment natin ay lifetime. Walang expiration po ang pagiging disipulo ni Kristo. Kahit kami po ay disipulo pa rin ni Kristo. Nagkataon lang na kami ay pastor, pero kami ay disipulo ni Kristo. Ikaw din kapatid, ano man ang season ng buhay mo ngayon, ikaw ay disipulo ni Kristo. Pwede mo bang sabihin, I am a disciple of Christ? 1, 2, 3, go. I am a disciple of Christ. Yan ang commitment natin na hindi pwedeng mawala in and out of season, in every transitions na mangyayari sa ating buhay. I am a disciple. We are a disciples of Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Last po, transparency, restorative, undeterred commitment, and last, enveloped by love and values. Where every person in all seasons of life is highly valued by God and where love permeates all relationships. Ang Lighthouse po ay highly relational. Nakita ko na po yan 22 years ago, talagang sobrang binavalue ang relationship. Sobra po, ito po ay nakaka-proud lang. Kasi isipin niyo po yung batang taga Ayala, Alabang, Gilid, batang Pasaway, yung batang Uhugi na katulad ko, I'm just amazed po na kung ano yung ginawa ng mga kapatiran natin na hindi nila ako pinaksimahan dahil sa mayaman ako. Yun ang totoo eh. Hindi nila ako pinakasimahan dahil sa ugali ko. Dahil pinakita nila sa akin na isang Kristiyano, regardless kung sino ang kausap mo, dapat pakitaan mo yan ng pagmamahal, dapat pakitaan mo yan ng values na nanggagaling sa Panginoon. At ang life-giving relationships ay nangyayari, paano nga? Kung na-envelope natin ng pagmamahal
at ng good values ang bawat isa. Sa social media, nakakapagtaka po, no? Sumisikat yung maraming kontrobersya. Sa totoo lang po. Kung titingnan nyo yung Facebook nyo, 80% ng feed nyo, chismis. Nandun si sino ba yung mga yan? Yung mga balitaktakan, di ba? At mayroong, ano bang tawag doon? Meron yung, ano bang tawag doon? May metric sila na pag yun yung lagi mong pinapanood, binabasa, may algorithm, no? Tanong ko nga, ikaw, ano algorithm ng Facebook mo? Ng Instagram mo? Hindi, yan totoo. Minsan, at sasabihin pa, lumabas na lang yan. Hindi. Hindi yan basta lumabas. Yan yung finifeed mo. Yan yung values na finifeed mo sa sarili mo. Minsan, doon tayo, no, gusto natin makontrobersya. Kaya sa Facebook, maraming sikat. Magbabanggit ako ng pangalan, sila rin doon Labrador. No? Basta marami, yung parang sumisikat sila because of controversy, of giving negative feedback o magsasabi ng mga ganito. Pero tayo mga Kristiyano, tayo mga taga-Lighthouse, lagi nating ipapakita sa bawat isa, in person, in social media, wherever we are, ang life-giving relationships natin should be enveloped by love and values. Paano nila makikita ang iba tayo? Sa pamamagitan ng values at pagpapakita ng pagmamahal. When the love is heard, the message is preached. Pag naibahagi natin ang pagmamahal, kapatid, kahit mag-preach ka doon ng 45 minutes, kung hindi naman nila naramdaman yung pagmamahal mo, yung care mo, baliwala, mga kapatid. We should always be enveloped by love and values. Summary po, for the relationships to be happen, it should be, ano yung una? Transparent ka dapat, kailangan restorative, kailangan undeterred yung commitment mo at ano yung huli? And it should be enveloped by love and values. As we end po, bilang pagtatapos, paano natin to ma-i-apply ngayon? Let us be intentional. Walang iba po. Hindi ito yung tipong pupunta si pastor sa bahay mo. Anak, kapatid, life-giving relationships. Hindi ito yung mag-GC, yung mag-group chat, yung magsisend ng group chat. Magpakita tayo ng life-giving. Hindi po, walang ganun mga kapatid. Hindi namin mababantayan ang buhay nyo. Hindi kami Diyos. Kahit ang CCTV, hindi po nababantayan 24/7. But let us be, intentional. Huwag nating kalimutan, Kristiyano tayo. Huwag nating kalimutan tayo ang ilaw. Tayo ang asin ng sanlibutan. And as we end, some advice or applications na pwede nating makita for us to be intentional in life-giving relationships. Unang-una, mag-invest tayo sa discipleship group. Ini-encourage yan lagi. Yan ang gusto natin maging kultura. Kasi sa discipleship group po, doon po ang nangyayari yung mga deep talks, doon po nangyayari yung mga nagiging transparent, no? Naging totoo tayo sa isa't isa. Kung wala pa po kayong discipleship group, now is the time, mga kapatid. May lalapit sa inyo mga leader, i-ask kayo. And lagi namang ginagawa yan dito, Sunday after Sunday. Let's invest. Huwag mong sayangin yung oras mo. Nakapanood ka ng 3 oras na K-drama ngayong linggo, pero hindi ka nakapag-DG. Diba? Ano pa yung never miss God's word daily. Importante po yan, mga kaibigan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kalusugan, never miss it. Treasure everyone's stories of faith. Treasure nyo pag may nagkwento ng kabutihan at kabaitan ng Panginoon. Treasure nyo kasi darating ang panahon, dito itong taon to, ang bait ni Lord sa kanya. Hayaan, gusto ko rin siya maging inspiration. Engage, sabi ni Pastor To, kay Pastor To ito galing, engage in activities that allows you to grow in your relationships. Importante po yung mga MOA. Ako natutuwa ako kasi yung sa basketball po, sino po yung mga naglalaro ng basketball dito? Yan, ang malungkot lang ako kanina kasi si Ian po, nakalaro namin ng isang linggo, pinitik sa akin yung dito, ginoon talaga. Sabi ko, bro, that's not life-giving. Sabi ko, natalo lang namin kayo, pinitikan mo na ako ng Nag-sorry naman siya. Sorry, pastor, sinasadya ko. Pero, bro, hindi, biro lang.
So, engage tayo in any activities. Meron tayong MOA, meron tayong youth, meron tayong mga ministry na kung saan maalaw natin yung sarili natin na mag-grow because no man is an island. Ano yung panglima? Nurture your God-given gifts. Lahat tayo merong regalo at mangyayari lang yan kung ma-apply natin. No? Ano yung mga regalo na binigay sa'yo ng Diyos? Ako po ay Levite singer. Hindi po regalo pala sa akin ng Diyos ng Lord John. No. Pero whatever it is na regalo ni Lord sa'yo, use it. And lastly, take part in God's ministry. Ang life-giving relationships po ay pwede mo ring ma-apply kung tayo ay nasa ministeryo ng Panginoon. Kahit ikaw po ay Pastor, wala akong talento. Yan ang madalas na excuse or excuses ng mga tao pag ayaw sumali sa ministry. Kami po ganito lang. Available ka ba pag Sunday morning? Yes, Pastor. Marunong ka bang umiti? Yes, Pastor. Marunong ka ba mag-abot? Yes, sa jeep nga nag-aabot ako eh. Kaya ko yan, Pastor. Be here next Sunday, 8 a.m. at pwede kang umiti at pwede kang maging part ng ushering ministry. Amen? So may available lahat mga kapatid. Huwag mong sabihin na wala kang, hindi ka part ng ministry kasi wala kang talento. Lahat po tayo dito ay pwede maging part ng ministry ng Panginoon. Amen? Let us all stand. As we discuss later, no, pwede bang pakiano lang po yung last part lang. Sa mga magdi-DG later or this week, pwede nyo na siguro picturean or Pastor Lea will send it. Pero hayaan nyo po na before we sing this song, no, sa inyong discussion, ano yung isang paradox sa life-giving relationships na kailangan mong ma-improve? Yung unity, yung selflessness, and being mindful. Ano dun sa tatlo? Isa lang mga kapatid, isa lang. Pangalawa, what are some practical ways we need to do for us to avoid this trap that we are better than anyone? So, ano yung mga kailangan natin gawin? Mga practical na kaparaanan. And lastly, what is God calling me to do to show selflessness in the church, in my work, in my school, or in my community? Ang life-giving relationships po, tandaan nyo, hindi lang po sa loob ng simbahan. Ito rin po ay applicable at dapat nangyari in your work, in your community, sa inyong pamilya, at kung nasan man kayo. And as we sing this song, let us just reflect, unang-una, sa kabutihan ng Panginoon kay Jesucristo na siyang source natin ng ating life-giving relationships. And at the same time, let us reflect kung talaga bang life-giving yung relasyon na ipinapakita natin sa mga tao. Let us sing this song. The greatest love that anyone could ever know. Cross and came to find my soul. Till I see you face to face, His amazing takes me home. I trust in you. See your kingdom come, and in my heart I pray that you let your will be done. Till I see you face to face, grace amazing takes me home. I trust in you. Yeah, I will live of you. I will live to bring you praise. I will live a child of you. See, you are the voice. You are a voice that called me, you never
you be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Amen. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. Oh, I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Sing, I will live. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Whoa, 'cause you alone are God of all. You alone are worthy, Lord. Carried all I am. My soul will bless your name. 'Cause you alone are God of all. You alone are worthy, Lord. Carried all I am. My soul will bless your name. Just your voice and sing to the Lord. Now I will live. of you. Sing it one more time. I will live to love you. Amen. Thank you, Lord. Salamat. Praise I Amen. Salamat, Lord. Salamat. Amen. Kanina po, isa sa mga premise ko nung ako po ay nagsimula, that life-giving relationships can only be found sa ating pong Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba. And I want to take this opportunity rin po. Kung ikaw mismo ay wala pang personal na relasyon sa Panginoon, napakinggan mo ay ng Panginoon, pero ikaw alam mo sa sarili mo na, o nga Lord, no, gusto ko magkaroon ng life-giving relationships, pero wala pa pala akong relasyon sa iyo. At ang bawat isa po sa amin dito, marami sa amin dito, ay ginawa na rin ito, mga kapatid, ang magkaroon ng tunay na at totoong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Inihiling ko po ang lahat, ng ilang minuto lang, mga ilang sandali lang, na lahat po ay yumuko at pumikit lang panandalian. And I would like to just ask some of you, kung ikaw kapatid, alam mo sa sarili mo, ayoko lang pong i-miss itong opportunity na ito, alam mo sa sarili mo na wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon. Naririnig mo ang pangalan ni Jesus, napapanood mo, nakikita mo sa ilan, pero ikaw mismo personal, wala ka pang relasyon sa Panginoon. Or hindi mo pa naisusuko ang buhay mo sa Panginoong Jesus. Now is the divine time. Now is the perfect time na ibigay at isuko ang buhay mo sa Panginoong Jesus. Dahil sa ating Panginoong Jesus ay merong kaligtasan, sa Panginoong Jesus ay merong buhay na walang hanggan. And we want to give that opportunity to you. Sa ating pong pagpapatuloy, kung ikaw man yun kapatid, pwede mo bang ilagay ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib bilang simbolo po na kung saan, Lord, o nga no,
gusto ko pong magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. At nakikita ng Diyos yan, mga kapatid. Salamat. Pwede ba nating palakpakan mga kapatid natin na naglagay ng kanilang kanang kamay sa kanilang dibdib? Just continue to nailagay yung mga kanang kamay nyo sa dibdib. And we will just pray for you. We will atayaan nyo po na sabayan nyo lang ako sa panalangin na ito. Ito po ay personal, dapat naririnig at sa pamagitan ng pananampalataya, ito po ay nasasabi natin. And as we intercede dito sa mga kapatid natin, we pray that the Holy Spirit ang patuloy na kumilos sa inyo. Sabayan niyo po ako sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, salamat po sa pagkakataon na ito. Na marinig ko ang iyong salita. Ngayong umagang ito. Inaamin ko na ako ay makasalanan. Inaamin ko, Panginoon, na marami ako nagawang mali. At humihingi ako ng tawad. Panginoon, ako po ay nagsisisi. Sa lahat ng nagawa kong kasalanan. At tinatanggap ko ang iyong anak na si Jesucristo bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Maghahari ka sa aking puso. Ikaw na ang Diyos ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, palakpakan natin ang ating mga kapatid. I just pray for you personally. Lord, salamat po sa mga kapatid namin. Alam po namin, Lord, na hindi aksidente na nandito sila ngayon. Merong kang plano, magandang plano sa kanila. At sila po sa kanilang pagtawid din, Panginoon, dito sa bagong buhay na kanilang tatahakin. We pray ng iyong salita ang siyang patuloy na mangusap, ang iyong salita, Panginoon, ang siyang patuloy na lumago sa kanilang buhay. Lord, maraming salamat po for this wonderful opportunity na meron kaming life-giving relationship only because of you, our Lord Jesus Christ. Taas natin ang ating mga kamay. Tanggapin nyo ang pagpapala ng Panginoon. At hayaan nyo ang inyong buhay ay maging pagpapala din sa ibang mga tao. Kung ano man ang mga panalangin mo, sasagutin ng Panginoon yan. Ano man ang mga pinagdaanan mo, ngayong linggong ito, ikaw ay makakatanggap ng himala. Kung ikaw ay merong sakit sa mga oras na ito, ikaw ay makakatanggap ng kagalingan. Lord, we receive your healing. We receive your provision. We receive your miracles, Lord, sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. Help us, Lord, to have a life-giving relationships wherever we are. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat magsabi ng Amen, Amen. Amen. God bless you. See you Sunday sa pagpapatuloy ng ating series. God bless you. All right, Lighthouse.